Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Dapat gawing prioridad ng bawat bansa ang edukasyon, lalong-lalo na ng mga kababaihan dahil pinatitibay nito ang mga pamilya at ang buong bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-70th session ng United Nations Commission on the Status of Women sa New York. Ayon sa Pangulo, mahalagang manatiling sentro ng mga programa ang edukasyon dahil kapag napag-aral ang isang babae, lumalawak ang benepisyo hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong pamilya, komunidad at buong bansa. Gayunman, kinilala rin ng Pangulo ang mga hamong kinakaharap ng mga kababaihan tulad ng diskriminasyon, karahasan at kakulangan sa oportunidad. Anya, bukod sa mga batas at institusyon, kailangan ding baguhin ang mga pananaw at paniniwala na naglilimita sa papel ng mga kababaihan. Idiniin din ni Marcos na dapat na may boses ang mga kababaihan sa lahat ng larangan ng pagpapasya sa pamahalaan, negosyo, agham, diplomasya at peace building. Nasa Estados Unidos ang Pangulo hanggang Miyerkules para sa dalawang araw na working visit at inaasahan ding makikipagpulong kay UN Secretary General Antonio Guterres. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, naghain ng resolusyon si Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos upang tukuyin ng Kamara kung paano makakatulong ang telecommuting at flexible work arrangement sa mga manggagawang Pilipino sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at langis. Sa House Resolution number 855, hiniling ni Representative Marcos sa mga komite ng Labor and Employment at Trade and Industry ng magsagawa ng magkasanib na pagdinig hinggil sa pagpapatupad naman ng mga polisiya sa telecommuting at flexible work sa pribado at pampublikong sektor. Layunin ng investigasyon na matukoy ang mga posibleng hakbang at batas na magpapalakas at magpapalawak ng telecommuting sa buong bansa. Sinabi rin ni Marcos na ang telecommuting at iba pang flexible work arrangements ay makakatulong upang mabawasan ang gastusin sa biyahe at operasyon ng mga opisina habang napapanatili ang produktibilidad ng mga manggagawa. Sa ilalim ng Republic Act 11165 o ang Telecommuting Act, pinapayagan ang mga empleyado sa pribadong sektor na magtrabaho mula sa iba't ibang lugar gamit ang telecommunication at computer technology habang nananatiling protektado naman ang kanilang karapatan at benepisyo sa trabaho. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, iniulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng PAGASA na nagtapos na ang La Nina phenomenon. Ayon sa PAGASA, bumalik na sa ENSO neutral ang kondisyon ng karagatan sa Pacific Ocean at inaasahang magtatagal ito hanggang kalagitnaan ng taong 2026. Gayunman, nilinaw ng PAGASA na kahit wala na ang La Nina, posible pa rin makaranas ang bansa ng mga pag-ulan ng iba't ibang bahagi sa ating kalupaan dahil sa iba pang weather at climate systems na maaaring magdulot naman ng flash floods at landslides. Dahil dito, pinayuhan ng PAGASA ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang mas matinding epekto naman ng panahon. Nauna nang inihayag ng PAGASA na nasa 4 hanggang 11 na mga bagyo ang posibleng pumasok sa bansa mula naman noong Pebrero hanggang Hunyo ngayong 2026. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan po mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.